Here's up mga ka-Rewires. So panibagong product review and testing na naman tayo sa brand ng Tosunra. So ito yung model niya. Ayan, Tosunra 805. So itong nakuha kong 805, medyo iba dun sa mga nakikita kong sa ibang sa ibang mga nakagamit na Kasi yung mga Tosunra 805 nila, yung cone nila kinis yun dito, tapos yung dust cap medyo parang may kulubot-kulubot yung pagka-dust cap. Tapos yung tawag dito, yung edge is rubber. Ito kasi pang instrumental, yung W edge siya oh. So itong nakikita kong gantong cone at saka yung rubber edge, yung edge, cloth edge kasi ito nakikita ko siya doon sa model na 808, pero bakit nasa Tosunra 805? Tapos instrumental na rin yung nakalagay sa kanya dun sa specs niya. Dun sa old model na nakita ko 805, ang nakalagay sa kanya is hi-fi woofer. Siguro nga dahil yung pinakang edge niya is rubber edge na isa lang, saka clear. Pero ayan, testing natin. So bago natin pala testing kung anong kaibahan nito sa una natin na testing na Tosunra Bass. Ayan, yan. Yung Tosunra Bass, ano ba model nun? Bass 801. Una, sa magnet, itong 801, 4.5 yung laki ng diameter ng magnet. Ito naman ay 4 inches. Sa diameter naman ng voice coil, kung tatansyahin ko, ito sa 801 is 1.5. Ito naman parang parang 1.5 din, pero mas maliit lang yung diameter ng magnet niya. Pero yung impedance, ito kasing Tosunra 805, yan. Yung impedance nito ay 8 ohms, 8 ohms. Samantalang itong 805 ay 4 ohms. Tapos yung voice coil niya, nakita ko parehas yung voice coil nito sa Raon. Mas malaki yung gamit ng magnetic wire dito, mas mataba. Ito napakanipis lang, kaya siguro more on instrumental use siya. Hindi siya ganun kabas, hindi siya ganun kabasi. Pero check natin. So yun, nakakonect na sa ating amplifier na D50. So ito lang gamit nating pang test. So play tayo music na remix siguro na lang, techno. Testingin na natin dito kung ano yung pagkakaiba nila. So mas maganda yung nito, yung boses talaga nito, kasi nga ito sa subwoofer, ito naman is instrumental. Yun nga, medyo masakit pa sa tenga ang pagka-instrumental niya dahil nga ito nga din yung gamit nating amplifier. Pero kapag nagkaroon tayo ng gamit ng dito, preamp na maiseset natin sa mas malinis na tuning niya, tingin ko pwede rin naman. Lalo na kung yung amplifier natin gagamitin yung class D type na mas matino-tino. Pero okay na rin tong D50, ayos na rin. So, balik natin ulit dito sa instrumental para makita nyo ulit yung pagkakaiba. Sa ibang music naman tayo. Ito, mas maganda. Matesting natin yung a cappella song para boses lang talaga. Pag-compare ulit natin. I feel you, that's how I know you. Come on. Far across the distance and
So, lipat ulit natin dito sa kabila. So, yan, nakaload na ito. Play ulit tayo music. So yun, kung sa personal nyo pakikinggan, talagang mas lamang to sa boses. Tsaka sa pag-instrumental na yung matataas yung tones. Ito naman, syempre, lamang to sa bass. Mas malaro yung bass nito. So, partida yun, naka 4 ohms load pa to Dapat mas malakas sana yung sounds na ibibigay nito. Pero ito, naka 8 ohms load. Pero, ayun, mas lamang siya sa boses. So, ano pa ba ang music na pwede nating subukan? Pero try nga na lang natin ilagay ito sa hanap tayo ng enclosure dito na pwede natin paglagay. Wala pa kasi tayo talagang enclosure na magamit hindi pa tayo makapag woodworks teka lang. So ayan, ito muna ginamit natin, Pitzel. Ayan, audio file music tayo para hindi tayo makaka-copyright kasi papakinggan naman natin pagka instrumental niya, kaya dito tayo sa subukan ulit natin kasi sa subwoofer para meron kayong choices talaga kung ano yung mas kailangan nyong gamitin. Pero kung papagsasama nyo, meron ito yung gamitin yung pang boses, ayos, yun ang gamitin yung pang subwoofer, hindi maganda. Teka lang, lipat ulit natin dun sa subwoofer. So yan, nakaload ng ating Tosuna 801, same music ulit. Talagang ang laki ng kaibahan nung kung hanap nyo is yung talagang pang video na gusto nyo yung medyo klaro ang boses. Dito kayo sa 805 o yung 808 hindi pa na natin testing, pero wari ko parehas lang sila kasi hi-fi woofer lang yun nga lang, tingin ko pag ang edge nung kaunti medyo may lamang din siya ng pagka bass dahil siya woofer, hi-fi woofer siya yung edge nung kanyang is pang subwoofer, tapos maliit yung kanyang tawag dito, dust cap. So may pagka-instrumental siya na na mabase rin. Ito kasi talagang bass na bass lang kasi cover yung buong cone ng dust cap na malaki, kaya talagang nawala na yung boses niya. So yung mga D-Wires, salamat sa patuloy yung pagtutok. Patuloy kayong tumutok sa aking YouTube channel para masaya. Hindi, joke lang. Hindi, patuloy lang kayong antawid sa aking YouTube channel. Soon lalagyan natin ng yan, yung mga enclosure yan na nararapat yan. Siguro baka mapagsama natin ito, tsaka yan gagawa tayo ng Bluetooth video na cheap price or cheap yung budget. So salamat sa patuloy yung pagtutok.